Nilapitan mo ang anak ko dahil alam mong mayaman ang pamilya namin. Ano ba talagang gusto mong makuha? Hindi ko kailanman hiningi ang pera, pangalan o connection ninyo. Si Sofia lamang ang minahal ko. Ang isang janitor na tulad mo ay walang maibibigay na kinabukasan sa anak ko. Kung talagang mahal mo siya, handa ka bang talikuran ng bahay, mana at marangyang buhay na ibinigay namin sa iyo? Papa, hindi ganoon kadaling. Hindi mo kailangang sumagot. Ang ilang segundo mong katahimikan ay sapat na. Naintindihan ko na. Ramon, alisin mo ang lalaking yan. Hindi dapat pinapayagang manggulong isang magnanakaw sa harap ng mga bisita. Lucas, dahil sa pagnanakaw at panggugulo sa mga bisita, tanggal ka na sa trabaho. Wala kayong patunay dahil wala akong ninakaw. Pero alam kong matagal na ninyong inihanda ang pagpapaalis sa akin. Hindi nakakababa ng pagkataong paglilinis ng sahig o paggawa ng marangal na trabaho. Ang tunay na nakakababa ay isang pagyurak sa taong inaakalan niyong walang pangalan, yaman o kapangyarihan. Darating ang araw na mananagot kayo sa paraan ng pagtrato niyo sa mga taong hindi niyo kayang respetuhin. Kumpleto na po ang paglipat. Kayo na ang opisyal na chairman at may-ari ng Grand Aurelia Hotel Chain. Nabili na rin po natin ang kumokontrol na bahagi ng Alvarado Holdings. Bukas, malalaman nila kung sino ang taong pinalayas at hinamak nila ngayong gabi. Bakit hindi naaprubahan ng pautang? Kailangan ng kumpanya ang pondong yun ngayong linggo. May bagong investor pong bumili sa karamihan ng shares. Kapag binawi niya ang suporta, maaari kayong matanggal bilang presidente. Alamin ninyo kung sino siya bago magsimula ang pagpupulong. Darating ang bagong may-ari para mag-audit. Itago ninyo ang lahat ng reklamo at palitan ng overtime records. Sir, paano po ang mga empleyado magtatanong tungkol sa mga kaltas? Kapag may nagsalita, sisiguraduhin kung hindi na siya makapagtatrabaho sa ibang hotel. Nasa flash drive ang CCTV footage ng paglalagay ng pera sa cart ni Lucas. Narito rin ang mga payslip at peking resibo ni Ramon. Handa akong magsalita basta maprotektahan ninyo ang mga empleyado. Poprotektahan ka namin kapag nagsimula ang audit, hindi ka na kayang patahimikin ni Ramon. Umalis na si Lucas kaninang umaga. Kaunti lamang ang gamit niya at wala siyang sinabing babalik pa siya. Alam po ba ninyo kung saan siya nagpunta? Hindi, pero iniwan niya sa mesa ang lumang larawang iyan. Tigilan mo na ang paghahanap kay Lucas. Wala na siyang trabaho at wala na siyang dahilan para bumalik. Hindi trabaho ni Lucas ang minahal ko. Ikaw ang unang nanghamak at nagpahiya sa kanya. Pagsisisihan mo kapag pinili mo siya laban sa pamilya mo. Ang kumpanya ni Gabriel ang nasa likod ng mga peking supplier. Hinahati nila ni Ramon ang sobrang sinisingil sa hotel. Isama mo ang mga kontrata, bank records at CCTV footage. Ihanda natin ang lahat para sa board meeting. Kapag ipinakita natin ito, wala na silang maitatanggi. Kapag dumating ang bagong chairman, ako ang kausap sa kanya tungkol sa investor agreement. Wala naman siyang dahilan para baguhin ang kasalukuyang pamamahala. Handa na ang ulat ko. Makikita niyang walang problema sa hotel. Walang illegal na kaltas at maayos ang pagtrato sa lahat ng empleyado. Si Lucas lamang ang naging problema dahil nahuli siyang nagnakaw. Hindi po totoo iyan. May ebidensya akong itinanim ang perang nakita sa cart niya. Umupo ka, Maya. Wala kang pahintulot na magsali sa pagpupulong na ito. Hindi ninyo maaring patahimikin ng isang testigo, Manager Ramon. Bago natin simulan ng audit, ipakikilala ko ang bagong chairman ng Grand Aurelia Hotel Chain at mayoryang may-ari ng Alvarado Holdings. Magandang umaga. Simulan natin ang tunay na ulat. Si Lucas Villarreal ang tagapagmana ng Villarreal Global Group, bagong may-ari ng Grand Aurelia Hotel Chain at mayoryang shareholder ng Alvarado Holdings. Nagtrabaho ako bilang janitor upang makita kung paano ninyo tinatrato ang mga taong walang titulo at kapangyarihan. Anak ako ng isang kasambahay na minahal ng yumaong founder ng Villarreal Group. Lumaki akong simple at matagal na itinago para sa aking kaligtasan. Nang manahin ko ang kumpanya, hindi ko agad tinanggap ang posisyon. Nais ko munang matutunang mamuno sa pamamagitan ng pamumuhay bilang ordinaryong empleyado. Ito ang CCTV footage ng tauhan ni Ramon na naglagay ng sobre sa cleaning cart ni Lucas. Hindi ako tinanggal dahil nagnakaw ako. Tinanggal ako dahil natuklasan ko ang pagnanakaw ninyo. Hindi ko iniutos ang ginawa ng tauhan ko. Narito ang bank transfers mula sa mga peking supplier patungo sa kumpanya ni Gabriel. Narito rin ang kanilang mga pirmadong kontrata. Negosyo lamang yun. Wala akong pakialam kung paano pinatakbo ni Ramon ang hotel. Ang pandaraya ay hindi negosyo, kasabwat ka dahil tumanggap ka ng perang kinuha sa mga empleyado. Raymond, tanggal ka na sa iyong posisyon. Ipapasa sa mga autoridad ang lahat ng ebidensya laban sa iyo. Kinakansela ko rin ang mga kontrata ng kumpanya ni Gabriel. Ibalik sa mga empleyado ang lahat ng ilegal na kaltas. Walang empleyadong dapat matakot mawalan ng trabaho dahil lamang nagsabi siya ng katotohanan. Hindi kita aalisin dahil hinamak mo ako. Aalisin kita dahil hinayaan mong manaig ang reputasyon kaysa sa kapakanan ng mga empleyado. Hindi ka na presidente ng Alvarado Holdings. Maaari kang manatiling ordinaryong board advisor habang nagpapatuloy ang investigasyon. Naunawaan ko, tatanggapin ko ang desisyon mo.
Binulag ako ng katayuan. Mali ang pagtrato ko sa inyo. Humingi rin kayo ng tawad sa mga empleyadong inyong binaliwala. Patawarin ninyo ako. Nabigo akong protektahan kayo. Mahal pa rin kita, pero alam kong nasaktan kita na hindi kita maipaglaban nung inaakala nilang isa ka lamang janitor. Kung hindi ako naging may-ari, babalikan at ipaglalaban mo pa rin ba ako? Oo, hindi ko kailangan ng apelido o kayamanan mo. Kailangan ko lamang patunayang kaya kitang piliin kahit wala kang anumang titulo. Sir Lucas, hindi na nyo kailangan tumulong sa paglilinis. Kayo na ang may-ari ng hotel. Ang pagiging may-ari ay hindi dahilan para kalimutan ng trabaho nagturo sa akin kung paano mamuno. Handa na po ang bagong overtime at employee protection policy. Hindi nasusukat ang halaga ng tao sa trabahong nakasulat sa kanyang ID. Ang marangal na trabaho ay hindi dapat ikahiya. Ang dapat ikahiya ay ang paghamak sa taong inaakala nating mas mababa sa atin. Lucas, kalimutan na natin ang nangyari. Malugod ka naming tatanggapin sa pamilya. Ngayong alam naming ikaw ang may-ari, hindi na namin kayo tututulan ni Sofia. Ako ba ang nagbago o ang tingin ninyo dahil sa nakilala nyo kung sino talaga ako? Kapag naging pamilya tayo, maaring magsanib ang Alvarado at Villarreal. Lahat tayo makikinabang. Hindi ko minahal si Sofia para sa pangalan, connection o negosyo. Iniisip ko lamang ang kinabukasan ninyong dalawa. Noong janitor si Lucas, itinaboy ninyo siya. Ngayong mayaman siya, gusto ninyo na siyang tanggapin. Gusto lamang naming magkaroon ka ng magandang buhay. Ang kailangan ko ay taong marangal, hindi lamang mayaman. Hindi ko kailangan ang pagtangkap na nakabatay lamang sa yaman ko. Igalang ninyo ang lahat. Bibigyan mo ba kami ng pagkakataong magbago? Magsimula kayo sa mga empleyadong matagal ninyong binaliwala. Minsan ninyo akong hinusgahan sa uniforme ko. Sa kanyo ako igalang ng malaman ang yaman ko. Ngunit ang halaga ng tao ay wala sa trabaho, apelido o pera. Ang respeto ay hindi gantimpala sa mayaman, karapatin to ng lahat.